Also, actress Andrea Torres is back from her GMA Pinoy TV show in Japan. And she is also excited about her upcoming international film. Does she have a new inspiration? Let's have a chat with Andrea in this episode. Hi, Andrea. Welcome to Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast. Thank you! Nice to see you! Eto na, Ada. Kwentuhan mo kami. Kumusta ang recent show mo sa Tokyo, Japan, ang Philippine Expo 2022? Ako, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Actually, kakalapag pa lang namin. Ang dami na naming, syempre, na-meet na mga Pinoy. And feel mo na talaga yung happiness nila. Kasi syempre, magkikita-kita. At the same time, yung mga na-miss nilang pagkain, makakain din nila. Tapos syempre, yung makita mo lang kung paano sila makipag-mingle sa mga Japanese din. Ang gandang tingnan, and ang ganda to be there and to celebrate with them. And yung energy talaga, nakita mo sa kanila yung pagkasabik din nila na magkaroon ng ganitong gathering kasi syempre, nag-pandemic. So very thankful ako na ako yung pinadala kasi nakaka-inspire syempre bilang artist na nakapagbigay ka ng ganong saya sa mga tao. Pero Andrea, hindi ito yung first time mong umalis ng bansa, since the lockdown? Since the lockdown, hindi naman po. I think third time ko na po. Third time ko na po nakaalis. Nag-Argentina po ako, and then nag-States, and then ito po. Pero ito, first time mong mag-GMA Pinoy TV event in Japan, right? Yes, first time in Japan. And naku, 10 o'clock pa lang nung first day, ang dami-dami na po talagang tao. Kaya grabe itong event na to, napaka-special talaga. How was your experience meeting yung mga Pinoy dyan na after ng lockdown talaga namang excited silang makita ka for sure? Nakakilabot po kasi bago yung mismong event, nagkaroon po kami ng meet and greet sa ilang mga Pilipino po dito. And yung pagpasok mo tapos sabay-sabay sila talagang ang ganda ng energy na winelcome ka nila, na naghihiyawan sila, happy sila, tapos nasasayawan sila doon. Makikita mo rin yung mga talents nila. Iba talaga ang Pinoy, di ba? Para tayong family, kahit na first time nating nagkakilala, para tayong matagal nang magkakaibigan, matagal nang magkakasama sa isang family, kumbaga. Nakapag-ikot din kayo, di ba? Kasi nakikita namin yung mga posts mo eh. Ang ganda ng mga napuntahan mo. Ano yung mga paborito mong napuntahan habang nandiyan ka sa Japan? Actually, very lucky po ako kasi yung GMA Pinoy TV and yung executive committee ng Philippine Expo, talagang yung mga wish ko na hindi ko napuntahan before sa mga punta ko dito sa Japan, pinagbigyan po nila ako. So, ang dami kong first. First time ko nag-Tsukiji Market. Siyempre, lahat ng mga natitikman mo fresh, nakikita mong niluluto talaga sa harapan mo. Ang lalaki ng mga seafood, super fan ako ng seafood. Tapos, pumunta rin po kami sa Team Lab na nakikita ko lang lagi sa internet. Tapos, ay grabe, yung senses mo talagang heightened doon sa lugar na yun. Sobrang worth it siya. And syempre yung adventure po na mag-train, mag-isa, i-figure out kung saan ba talaga dapat pumunta. Minsan maliligaw ka, pero yung mga ganang bagay, yun yung mga talagang tumatatak sa'yo pang nagta-travel ka. Ano yung mga nakain nyo dyan, Andrea? Yung Marami! Marami. Alam niyo po dito, convenience store pa lang, ang dami ng choices at ang sasarap. Malilito ka talaga. Kumpleto talaga. Tapos kumain din po kami nung yung unang night namin, nagluto-luto kami ng mga beef, mga pork. Tapos kumain din po kami syempre ng mga sushi, yung parang train siya, tapos pipili ka. Nakakain din po ako ng pinakamalaking oyster na nakain ko in my life, and scallops, and syempre favorite kong tamago. Ang dami po talaga. Hindi talaga ako nagpapas ng chance na makatikim ng mga specialty nila dito. Food trip talaga, Ada, ha? Food trip po talaga. Wala mo ng diet, pag-uwi na lang. At saka syempre, may picture ka kay Hachiko. Yes! Isa yun sa mga favorite kong movie talaga. Actually, nakita ko na siya before, pero babalik-balikan mo. Actually, dito po sa Japan, kahit na napuntahan mo na, hahanapin mo pa rin at willing ka pa rin i-experience ulit. Kasi ang ganda-ganda talaga, and yung mga tao po dito napakababait. Magtanong ka lang, hindi enough na sagutin nila yung tanong mo. Talagang sasamahan ka nila hanggang sa ma-make sure nila na okay ka, na na-solve na yung kung ano man yung problema mo. Ngayon naman, Andrea, let's talk about your international film. How was your experience working with an international team for your new film, Pasional? Alam niyo po, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari talaga sa akin yun. Kasi
3 years ago, inumpisahan na ako ng mami ko na, anak, feeling ko magkakaroon ka ng international project. Ako naman, syempre, parang iniisip mo na, syempre, mami mo, ganun siya mangarap for you, pero hindi mo iisipin na pwedeng mangyari. Ang ganda po ng mga nauwi kong memories from Argentina kasi kahit na literally nasa opposite side tayo ng mundo, ang dami naming pagkakaparehas, sobrang naging close po namin, sobrang nila akong inalagaan, and ang dami kong natutunan from them kasi lahat po ng nakasanayan ko dito, complete opposite pagdating ko doon. Tayo po kasi, di ba, sanay tayo na heavy drama, yung mga movements natin, babad. Doon naman, ang hiling sa akin, no tears. Talagang minsan gusto mo nang ibagsak kasi ramdam na ramdam mo na, pero hindi. Kailangan mong pigilan. Tapos, ang movements mo dapat snappy. So yun, naging challenge ngayon sa akin na paano ko ngayon ipagsasama yung dalawa para sa next soap ko, next project ko, movie, ganyan. Ibang Andrea naman yung makita nila. Yun naman ang laging goal na hindi expected yung performance. Gaano katagal ninyong ginawa yung project na to? Nag-start po kami last year. Ilang months din po eh. Siguro in total, 4 months rin po siguro. Mahaba rin po kasi yung planning and yung pag-prepare. Buti na lang din po natuloy kami kahit na nung time na yon medyo hindi pa po maluwang yung pag-travel talaga. Medyo kasagsagan pa rin po ng COVID that time. How did you prepare for your role? Kasi di ba nag-aral kang magtango, di ba nag-aral kang mag-Spanish, paano ka nag-prepare para sa role mo? Ako po, syempre, kailangan gawin mo yung homework mo, kilalanin mo yung character mo. Hindi lang basta yung nakalagay sa script, ito yung ginawa niya. Parang dapat klaro sa'yo bakit niya ginawa yun, para tama yung emotion na mabigay mo. Kailangan gawin mo siya ng sarili niyang background kahit hindi siya binigay sa'yo. Parang ikaw mismo, based sa mga clues na nakikita mo sa script, ikaw gagawa, ikaw magpaporma ng character na yun. And yun yung pinaka-favorite part ko po. Yung gawan siya ng childhood, yung ganyan, ano ba yung mga pinagdaanan niya, ano ba siya ngayon. Tapos syempre po, tulad nga po na sabi niya, nag-Spanish lessons, nag-tango lessons, para lang po hindi nakakabigla pagdating doon. Although pagdating ko po doon, nagulat po ako na yung tango nila, hindi katulad nung nakikita natin dito sa mga performances dito. Ang tango nila or milonga, more of susundan ng babae yung lalaki, yung paa niya. So, kailangan pakiramdaman mo kung saan siya pupunta. Wala siyang choreography. Kaya po siya naging intimate. Kasi talagang kailangan as one kayo ng partner mo. Kinailangan mo bang mag-train ulit? Or ano na lang yun, on the fly na lang? Doon na lang po, sa set na po mismo. Nagulat nga po kasi instruction sa akin kasi sabi ko, ano pong choreography natin? And then sabi ng partner ko, wala tayong choreography, basta kailangan mo kung pakiramdaman. Kung saan ako pupunta ka din. Ganon. How was it like working with them? Kasi may language barrier, yung mga ganun. Hindi ba mahirap yung makipag-communicate? Hindi po. Actually, nagulat din po ako kasi minsan wala namang interpreter na nandun pag nag-uusap kayo. Pero nagkakaintindihan kayo. I guess kasi pareho kaming open. Parang open ako sa lahat ng pwedeng mangyari sa akin doon. Basta gusto ko lang talaga to make the most out of the experience na binigay sa akin. Yung opportunity na binigay sa akin. So, ganun din siguro sila. Kasi nga sabi nila, first time daw na nag-team up ang Argentina at ang Philippines. And anywhere dito sa lugar natin. Kasi sanay daw sila yung banda doon sa kanila. So, talagang kami lahat, very positive kami. Ang ganda-ganda nung samahan namin. Hanggang ngayon, kahit natapos na, nagte-text pa rin kami. Nagsasendan pa rin kami ng photos. Nakatulong din po na si Marcelo, yung partner ko, gusto niya matuto mag-English. And ako naman, gusto ko matuto mag-Spanish na ngayon nga po, nagle-lessons ako, nag-start na ako. Nakahanap po ako ng teacher para magtuloy-tuloy na. What's so special about this movie, Andrea? Siyempre yung the fact na nagkainlaban sila ng ganun, ng magkaiba sila ng ng pinanggalingang bansa, ng language, pero ganun ka-intense yung love nila sa isa't isa and hindi nila in-expect pareho yun. So yun, ayoko bigyan ng masyadong spoilers, pero yung parang yung thought lang na ganun na complete stranger, hindi mo iisipin na pwede kayo magkaroon ng ganung connection pero ilang days lang parang naging greatest love mo siya. May chance din ba na ma-in love ka sa isang foreigner? Feeling ko naman po, pwede. Kasi very friendly ako kapag nagta-travel ako.
mahilig akong makipagkwentuhan, makipag-small talk, nakatabi ko lang, ganyan. Kaya na-appreciate ko po nung nagpunta ako ng States. Kasi parang madaanan mo lang or magkaroon kayo ng eye contact, nagkakamustahan. Alam mo yun, yung ganun ka-friendly, yung vibe. So, ganun akong klaseng tao. Pag nag-travel ako, iwanan mo ako sa coffee shop, pagbalik mo, may kausap na ako. Interested ako malaman yung culture nila. Even kapag, nung tinanong nga po ako dito ano ka, shopping or culture? Mas culture ako talaga. Parang nakakamangha lang na malaman ko ano yung mga pinaniniwalaan nila, ano yung mga kinagawian nila, yung mga ganun. Ano yung mga favorite parts mo sa movie? Favorite parts ko yung kapag nagkakaroon po kami ng conversation na palipat-lipat ng dalawang lengguwahe. Nagsa-Spanish, nag-i-English, babalik sa Spanish, babalik sa English. Yung ganun, ang saya panoorin kasi bago po sa paningin ko yun. Di ba bukod sa Argentina, nag-location shoot din kayo sa Pilipinas? Yes, nag-ano po kami, Caramoan and Palawan. Dalawang lugar na first time ko din pumupuntahan. Meron po talaga mga eksena na nasa beach and sabi nga po nila, we have the best beaches. Papunta ka doon, sila yung nag-tour sa'yo, na-immerse ka sa culture nila. Pagdating naman nila dito, ikaw naman ang nag-tour sa mga kasama mo. Yes, and nakakatuwa yung reaction nila, lalo na sa mga nung nasa dagat kami, sabi nila, first time namin makakita ng ganito ka-blue at ganito ka-clear na tubig. Yung nakaka-proud, syempre, bilang isang Pilipino, di ba, na meron tayong mga ganon. And ako nagulat din po ako na, ay, meron palang gantong lugar kasi never ko pa po talaga napuntahan ng Palawan at Caramoan eh. So, hindi ko alam na, meron tayong ganun, no? May mga kamag-anak ka na nakatira sa ibang bansa, tama? Yes, before po, yung eldest namin, nag-migrate siya sa States, pero now, he's back. Pero yung second ko naman po na kapatid, siya yung nasa Australia ngayon. Kumusta yung relationship ninyo ng pamilya mo kapag yan may nangingibang bansa? Kasi di ba very close kayong pamilya? Sobrang close po namin, para kaming barkada talaga. Pero ang nakakatuwa po sa brother ko, kahit na nasa Australia siya, grabe yung pag-update niya sa amin ng pictures, videos, lahat na nangyayari sa kanila, alam namin. So kahit na hindi namin nakakasama yung mga anak niya, feeling namin andun kami nung lumaki kasi talagang every step of the way, documented talaga. Very proud ako sa kanya kasi sabi ko, wow, napaka hands-on na daddy. Meron silang week na gumagawa ng brownies, yung sunod na week gumagawa ng pizza, yung lagi may activity. Sabi ko nga, nakikita ko sa kanya yung parents ko, kung paano kami pinalaki. Tuwing kailan siya bumibisita, Ader? Or alternate ba kayo? Paano yun? Na siya naman pupunta dito, tapos kayo naman ang bibisita para makumpleto kayo? Kung walang schedule talaga. Yun nga po yung pinag-uusapan namin ngayon. Sino pupunta? Kasi miss na namin ang isa't isa. After my next project, medyo nafe-feel ko na po na it's time to visit them. Saan sa US yung brother mo noon, Ada? Vegas. And then sa Australia, Sydney. sa Sydney. Nako, pareho yung may GMA Pinoy TV. Yes! Before we continue our conversation with Andrea, let's have a quick break. Kapuso, subscribe to GMA Pinoy TV and feel closer to home with our all-time favorite shows. Itbulaga, Bubble Gang, 24 Oras, and Kapuso Mo Jessica Soho. You can also enjoy award-winning news programs, documentaries, lifestyle shows, and many more on GMA Live TV and GMA News TV. GMA channels are available in the U.S. through various paid TV providers. To know more, visit gmapinoytv.com/subscribe or follow us at GMA Pinoy TV on social media. The past 2 years have been the time we spent making, baking, planting, renovating, laughing, adding, and trying. But no matter what life throws at us, there will always be something to lift our spirits and give us sparks of hope. We invite you to tell us your stories with shots and snippets of the things that helped you survive this pandemic. Send your snapshots and stories to PinoyInbox@gmanetwork.com and we'll feature them on our newest inspirational segment, Pockets of Hope, on GMA Pinoy TV.
Kapuso Abroad in Japan. Start your free trial on MavShack and watch your favorite Kapuso shows on GMA Pinoy TV, GMA Live TV, and GMA News TV. Visit mavshack.com or download the MavShack app to start watching now. Welcome back. Who is Andrea's current inspiration? And is she ready to fall in love again? May bago ka bang inspirasyon ngayon? Ako, meron, I would say, yung mga bago kong goals. Itong taon na to, naramdaman ko lang din na parang ready na ako to take risks, yung bigger risks. Kasi sigurista po akong tao eh. Ayokong kumikilos ng hindi ko na plano or naaral. Pero ngayon parang, siguro na rin, dahil a year older na rin, ganyan, naglakas loob na po akong gumawa ng mga mas malalaking moves. Tulad ng? Hindi ako. Hindi, nag-try po ako na bumili ng lupa na gusto kong patayuan ng dream home ko. Pero syempre may kwarto dun yung kapatid ko, yung magulang ko. So lakas loob lang talaga, kaya po, ewan ko, ang energy ko tuloy ngayon sa trabaho parang unlimited. Nag-mature ka na talaga, Andrea. Are you ready to fall in love again? Oo naman po, ready. Matagal na actually, pero hindi kasi ako yung tipo, kahit naman before na parang actively looking for someone. Parang naniniwala ako na pagka-time na, perfect time na, andyan na lang yun sa harapan ko. Ano yung mga natutunan mo sa mga past relationships mo? Ano ba? Iba-iba naman kasi, pero I guess naniniwala ako na lahat yun nakatulong para maging ganito ako ngayon. And ang masasabi ko talagang na-enjoy ko yung buhay ko. Super happy ko. Parang feel ko, ang dami ko rin talagang natutunan. So, grateful ako sa kanilang lahat. And lahat ng mga memories na naiwan nila sa akin talagang kinikip ko naman. And it's always about moving forward, no? Yes. And lahat ng mga pinagdaanan mo dapat pag tinitingnan mo yon, happy ka, yung ganon. Kasi parte ng isang master plan. What are some of Andrea's realizations during the pandemic? Let's find out after this break. GMA Pinoy TV Stronger Together music is now available worldwide. Streaming on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital platforms. You can now use the Stronger Together stickers in your group chats, messages, and stories. Just search Stronger Together on Viber, Telegram, and Instagram stories. For more details, visit GMA Pinoy TV's social media accounts. Download now, Kapuso! Welcome back. We're still with Andrea Torres. Ano ang naging realizations mo naman nitong mga nakaraang taon, especially during the pandemic? During the pandemic, rin pa rin talaga eh. Kung ano yung mga basic, yun yung importante, di ba? Na-realize ulit ng mga tao na importante yung time with family, importante yung health. Kasi ako guilty rin ako dyan eh. Parang for a while, hindi ko na rin pinapansin yung health ko, di ba? Trabaho ka ng trabaho, hindi mo iniisip na, kailangan din alam mo when to slow down. And ngayon po parang mas grateful ka sa lahat ng bagay. Kasi alam mo na, di ba, anytime pwedeng may mangyari, mabago, na napaka-major, di ba, na pwedeng mawala sa iyo ang lahat ng to. So, kailangan talaga, everyday, sagarin mo. Kung may gusto kong gawin, gawin mo na. Ano naman ang aabangan pa ng ating mga kapuso abroad kay Andrea? Super thank you talaga ako sa mga angels ko kay Lord kasi dire-diretso lang po yung work. So meron po akong natapos na mini-series sa Netflix, I Love to Kill with Ian Veneracion. So yun po, yun ang aabangan nila. Tapos syempre po itong Passional na nagpo-post-production na. So update ko po kayo kung kailan ang airing namin and kung dito ba or sa Argentina ang mauuna. Ano yung mga gusto mo pang gawin in the future na roles? Gusto ko po ng role na hindi ako ayos. As in yung talagang, kasi nakita ko yung kay Charlize Theron, yung monster. Yung parang mapapatingin ka talaga. Siya ba talaga yun? Yung ganun yung nag-transform talaga siya. Gusto ko po ng ganung role. And gusto ko maging killer, superhero,
Ano pa ba ang mga hindi ko pa nagagawa? Drug addict, yung mga ganong roles. Challenging roles, ha? And parang isang one half of a relatable couple. Gusto ko yung mga ganong story, yung parang totoong-totoo. At international din, syempre, di ba, Andrea? Nasimulan mo na siya eh. I-claim na natin, di ba? Natuloy-tuloy na. Claim it! Ano ang iyong message to your Kapuso Abroad fans all over the world? Gusto ko lang po sabihin sa kanila na talagang na-appreciate ko lahat ng ginagawa nila for me. Kasi ang kagandahan po ako kasi, dito sa career ko, slowly but surely, I would say, talagang mahaba yung naging proseso for me. So, lahat napagdaanan ko hindi ako makilala sa mall show, hindi matandaan yung pangalan ko, or may tama na pero mali yung last name, yung ganon. So talagang ngayon, lahat ng mga na-experience ko bilang isang artista, and yung ginagawa nila talaga para sa akin, to think hindi kami magkaano-ano, di ba? Yung kung paano kanila supportahan at ipagtanggol at mag-effort sila mag-edit ng mga pictures and videos mo. Talagang I'm doing my best para iparamdam sa kanila na nakikita ko lahat yun, napapansin ko yun, and malaking bagay yun for me. So, thank you very much sa support na binibigay ninyo, sa lahat ng mga ginagawa kong projects, at sa lahat na nangyayari din sa personal kong buhay. Mahal na mahal ko kayo, and hindi ko mararanasan itong nararanasan kong happiness ngayon kung hindi din dahil sa mga fans talaga na nagbibigay rin ng tiwala nila sa akin. Thank you so much for your time, Andrea, and good luck sa iyong mga future projects. Thank you, and gusto ko rin mag-thank you sa mga kapuso natin dito sa Japan talaga, na hindi ko in-expect na ganito yung mangyayari sa amin dito, na isa to sa mga best trips ko talaga. Sobrang thank you GMA Pinoy TV and sa Executive Committee ng Philippine Expo. Ang saya-saya ko, akalain mo. Nakapag-Independence Day ako with them, and isa ako sa mga unang nakatungtong ulit ng Japan, 'di ba? Kaka-open lang ng Japan for tourists. So thank you very much. Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast, is an original production of GMA International. This episode is produced by Gerald Vista and edited by Anton Taginod.